Nang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagdinigangan School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Tungo sa kaginhawaan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. Manay mayroon. School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Assalamualaikum at magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Pilipino masipag ka, Pilipino masipag. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marnil Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI RTC 12. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ng aming OIC Center Director, Shirley L. Belvia. Tungo sa kaginhawaan. Itong programa rin po ay hatid sa atin ng kikipagtulungan katuwang ng Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal na pamahalaan. Niyog-niyogan tayo. Kaya inyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela ang mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes 10 to 11 a.m. sa himpilan ng 99.1 Max FM Tacorong City, Nutri-Eskwela 92.1 FM Radyo Kadulungan at may replay sa tuwing Sabado 9 to 11 a.m. sa 105.1 FM Radyo Natin Libak. Niyog-niyogan tayo. Open pa rin po ang aming official text lines for greetings and queries 0969-017-6136. And of course, if gusto niyo pong mabati sa episode po na ito, open din po kami at live na live sa Max FM Tacorong City 91.1 official Facebook page and the Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Nang mangamba, ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito. Of course, this episode is a special episode para sa ating mga magsasaka at mga tagapagtnubay sa ating Coco Buhayan. At alam ko excited na rin ang ating mga kaniyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo. Kaya simulan na po natin ang ating programa. Tayo para sa kinabukasan. Noong Lunes ay nakasama natin si Sir Roshan Agustin. Siya po ang Municipal Agriculturist ng Tupi South Cotabato at binahagi niya po sa atin ang topic ng coconut farming as a business. Yan ang buko niyogang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. At dahil po sa ating last episode, meron po kaming Coco Tanong para sa ating mga
nakikinig ngayon. If nakinig po talaga tayo sa ating episode po na last, ating episode 15 po, tanong po natin at pwede po nating i-text o i-comment, paano gawing negosyo ang pagniniyog? Paano po talaga gawing negosyo ang ating pagniniyog? Comment down below po sa ating Facebook Live or text us sa ating text line. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Of course, bago po tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon sa ating mga piling himpilan po at mga radio stations natin. Hello po at good morning po sa ating lahat. Of course, we are also live at Max FM Tacurong City 91.1 official Facebook page as well as the Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Pwede po kayong bumati doon o isagot po natin yung ating Koko Tanong this morning. At if meron po tayong mga questions at mga pa-shoutout, comment nyo na po. Nagbabati po kami ng good morning from Elgin B. Villasista from PCA. Hype daw po kay Ma'am Neil and Ma'am Lordet. Go, go, go! Yes, hello, Elgin. Watching din daw po from Ragandang, Lebak, Sultan Kudarat, Rhea May Bigo Torres. Good morning po sa inyo. Meron din pong nanonood pa at nakikinig from Barangay Sampao, ISK. Good morning po sa inyo, Rowena D. Galon. Meron din tayong manonood galing Kinayaw, Bagumbayan, Sultan Kudarat, Jenny Rose Moira. Good morning po sa inyo. Good morning din daw po from Barangay Busok. Ready na po sila mag-post test. Ayun. Abang-abang po tayo mamaya kung ano yung post test natin. That's from Ma'am Angelo Salazar Leona Lorania, one of our coordinators po from in Barangay Busok sila ngayon. Ayan. Good morning din daw po Farida Kabuntalan watching and listening from Barangay Salaman, Lebak, Sultan Kudarat from Junaisa K. Kabuntalan. Ayan po, keep on commenting and messaging po us kung ano pa po yung ating mga hinahing, especially since special episode ito, Ma'am Lordet, no? Yes, ito special. ay last episode na po ng ating School on the Air on Coconut Production. Ayan. Ang buko niyogang siyang At of course, dahil last episode na po natin, gusto nating magbalik tanaw sa kung ano yung napag-usapan natin. Minsan nakakasama niyo po ako at of course nakakasama niyo rin ang ating beautiful po na si Ma'am Lordet Estaño from PCA Region 12, ang ating CFIDP focal person in Region 12. Gusto niyo po bang bumati, Ma'am Lordet, before tayo mag-start? Thank you so much. Ayan, so napakaganda ng boses po natin. So pareho talaga tayo, Miss Marn. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat, especially po ang ating SOA enrollees, so sa province ng Sultan Kudarat, and sa lahat po ng ating mga coconut farmers sa Soc Sargent region, and also lahat po ng mga farming enthusiasts and sa mga youth, sa lahat po ng mga nakatutok po sa Facebook Live. And of course, ang ating Philippine Coconut Authority, Region 12, nakatutok po sila ngayon. So yun po, magandang umaga po. And ngayon po ang last episode ng School on the Air. So finally, ito na. Ayun So na. napakabilis, Miss Marn. Yes, ang bilis-bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang yung ating first na Yes po. pag-uusap. Pero bago po tayong mag-dive in sa kung ano yung napag-usapan natin for our 16 episodes po sa ating School on the Air, narito muna ang ating ilang mga paalala. Masaganang pamumuhayan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog.
maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Coco Buhayan. Masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot. At tayo po ay nagbabalik sa ating programang School on the Air on Coconut Production. Kakinhawaan! Niyog-niyogan! Again po, ito po ang ating pinakalas na episode po, our episode 16 po. At kaya po ang ating mga enrollees, excited na excited sila, Ma'am Lordette, na mag-take ng ating post-test. But of course, meron naman tayong pa-recap din for this episode para din mataas ang kanilang post-test, para ma-recall nila kung anong nangyari sa ating 16 na episode sa ating 2 months na pagsasama. Ayan. Talagang napakabilis talaga ng araw at ngayon ay nasa huling episode na tayo. Kaya po ngayong araw magkakaroon po tayo ng recapitulation of topics. Kaya balikan po natin ng kaunti ang mga nakaraang episodes at kung ano yung nangyayari at sino-sino po yung ating mga nakasama. If naalala nyo pa po. Kaya po pwede nyo pong i-comment po sa ating Facebook Live po. If meron po kayong paborito po na mga resource speaker po na na-mention natin, sino yung mga naalala ninyong malaki ang naitulong sa kanila ng mga information. Baka po si Ma'am Lordette isa po doon sa paborito nyo pong resource speaker natin na nakausap. May natutunan kaya sila? Meron kaya silang natutunan? Sana naman meron. Alam ko Sana meron, naman, no? Kasi, meron. kasi excited na excited sila masyadong Yes. mag-take ng post-test. Ayan. Hindi na nila kailangan mag-recap. Post-test na agad. It seems na napaka-participative. Yes. Ng Sultan Kudarat. Yes, yun yung love namin sa ating mga enrollees. Maaga pa lang kasi nagte-text na sila, nagko-comment na sila sa ating Facebook page. Yes. Kahit tayo hindi handa, Ma'am Lordette, alam kong handa na sila. Ayan, Alam mo yan. Yan. Ayun po, kayo simulan po natin ang ating recap. Of course, magbalik tanaw tayo sa July 8, 2024. Nako, napakalayo ng ating pagbalik tanaw. Of course, balik tanaw natin ang ating pinakaunang pagkikita. And of course, ang pakikinig natin nung July 8 po. Nakilala niyo po kung ano po yung School on the Air on Coconut Production po at ano po yung pwede nating matutunan dito. Itong during our first episode po, of course, meron po tayong konting po-orientation. This is through our School on the Air focal person, John Lord L. Auman, and of course, our Head of Information Services Section in ATI RTC 12, si Ma'am Hannah D. Giamad Pompong. And of course, during din po ng ating airing and orientation sa ating first episode po, narinig din po natin ang mensahe ng aming ATI National Director, Engineer Remelin R. Recoter. Ika nga, sabi ni Ma'am Engineer Recoter po, dapat daw po gawin nating negosyo ang pagniniyog. Kaya po, ating mahal na mga SOA participants po and enrollees, mahalaga raw po ang School on the Air na ito dahil matutunan ninyo ang iba't ibang tamang pamamaraan at teknolohiya para mas mapaunlad ang pagniniyog natin. Ayan naman. Totally agree. Yeah, so hopefully naman sa ating 16 episodes na-achieve natin yon at marami na tayong mga dreams and future plans sa ating farmers. Of course, nakasama rin natin
ang Division Chief 1 ng PCE Sultan Kudarat na nag-represent ng ating Regional Manager of PCE 12, Ma'am Emily Lorion, si Sir Greg Areliaga, nag-message din po siya. And of course, nag-message din po ang aming OIC Center Director from ATI-RTC 12, si Ma'am Shirley L. Beldia. So, hopefully, na-remember niyo pa po yung kanilang mga muka. If any case, gusto niyo pong balikan, na meron na pong mga nasa Facebook page po ng ATI-RTC 12 po ang lahat ng mga videos ng ating past na mga episodes. Yun po yung nangyari din po sa ating episode 1 po. So sa episode 1 natin, nagpakilala lang tayo, sino si PCE, sino si ATI, ano po yung pwede nating makuha sa ating 16 episodes. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Ayan po, dumako naman tayo sa ating episode 2 po, July 11, 2024. Agad-agad po tayong pumasok sa ating coconut industry situation in Sultan Kudarat at nagbigay din po tayo ng overview ng CFIDP or the Coconut Farmer Industry Development Program and kung ano po yung pwede nating makuha galing sa iba't ibang implementing agencies po natin. Ang ating resource speaker po natin ating episode 2, ang ating Division Chief 1 ng PCE Sultan Kudarat, si Sir Greg Areliaga. If naalala po natin, during our episode 2 po, tayo po ay nagtalakay ng iba't ibang mga facts and figures po ng ating coconut industry sa Pilipinas. Yes. Dito natin nalaman, Ma'am Lordet, no, na malaki palang industriyang coconut sa Pilipinas. Yes, of course. Isa siya sa mga dollar earners. Ayun. So malaki talaga yung contribution niya sa ating economy. So, Ayun. Hindi lang siya piso earner but of course Yes. dollar earner siya. Okay, yan po. Ayun. Sabi nga raw ni Sir Greg, 3.65 million hectares ang nakalaan sa milyong-milyong hectares ng Pilipinas. 3.65 million raw po talaga ang merong tanim na coconut. And sa 3.65 million hectares na yon, 345 million po na coconut trees ang nakatanim at nagbubunga. Ito rin po ay nagproproduce ng 15 billion nuts. Isipin natin yun, 15 billion every year. Every year po ito, Ma'am Lordet, na billion. Hindi lang siya milyon po, kundi billion ang pinoproduce ng Pilipinas. Kaya po, dollar industry ka nga po ang sabi nila. Kasi po, ang Philippine agricultural export po natin, ang na-earn natin sa coconut, palang po ng pag-export natin is 91.4 billion. Ayun, billion industry talaga po ang kino-contribute ng ating mga coconut farmers. Magkano na lang kaya sa ating coconut farmers dito sa Sultan Kudarat? Ayan. Sa CFIDP naman po, dumako tayo sa module 1 natin or sa episode 2 natin. Naitalakay din po natin ang RA 11524 or ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act or the CFITF, kung saan po na-create po yung CFIDP or the Coconut Farmers Industry Development Program. Ito po'y pinirmahan noong February 26, 2021 para po ibalik ang perang nakuha from the Coco Levy sa ating mga farmers. Hindi po through monetary na balik po, kundi balik serbisyo po sa inyo ng mga programa ng iba't ibang implementing agencies. At hindi po tayo mag-worry, Ma'am Lordet, no, kasi 50 years talaga ang CFIDP program. So, kahit kami ni Ma'am Lordet, retire na at tatanda na sa government agencies, narito pa rin po ang CFIDP. Yan po. So, yan yung tinatawag na forever. Walang forever dyan. Oo nga Nasa po. 50 years. Dito po tayo maniniwala sa forever kasi parang 50 years is such a long time po na mabebeneficyohan natin ang CFIDP para sa ating mga coconut and farmers. I'm sure so lahat na halos na ng 90% siguro ng ating mga coconut farmers dito sa Pilipinas ay nag-engage into coconut business. So nagiging cocopreneurs na sila. So yun naman talaga ang target ng ating mga program implementation ng CFIDP. So yun po.
Ayun. So, pabilisan lang po. Actually, marami pong programs at mga national implementing agencies po under CFIDP. Kasi pwede po kayong makatanggap ng scholarship under CHED. Sa PCA po, pwede po kayong makatanggap ng hybridization programs, and yung mga services po na ma-avail you from other implementing agencies, pwede nyo rin pong idaan kay PCA. Ayan. Pwede rin po kayong magkapagkuha ng insurance from PCIC. Of course, galing sa amin sa ATI at saka sa TESDA po, training and extension programs po. Meron din pong mga organization and development from CDA and of course sa DA naman, HVCDP program nila, pwede tayong mag-avail ng mga ways para makapag-invest tayo. Yung tutulungan nila tayo mga interventions na pag-process and pag-invest. Of course, nandun ng NDA if gusto natin ng mga gatasan. Meron din tayong mga shared facilities sa PhilMec. Through Land Bank din, pwede din tayo makapag-utang ng mga services nila. Of course, support services, papautang. Meron din tayo from DOST, DTI, DPWH. Sobrang dami pong implementing agencies nasa 15 natin. Siya involved agencies. Yes, 15 involved agencies. So marami po tayong pwedeng i-avail po. Parang by the next 5 years siguro, dadami pa yan, Ma'am Lardet, no? Yes po. So, total package na talaga yung ino-offer ng CFIDP. So, Yes. encourage lang natin yung mga coconut farmers po natin na hindi pa nakapag-register sa NCFRS. So, register na po kayo kasi yan po yung main gate natin, yung key key factor natin para makapasok po tayo sa lahat ng mga programa po ng CFIDP. Yes, So, dapat register po tayo. Opo, yun yung pinaka-primary na hinihingi nila all the time. Ayun. Ayan. At dumako naman po tayo sa ating episode 3 po on July 15, 2024. Tayo po ay nagtalakay tungkol sa iba't ibang varieties po ng coconut. At saka of course, kung ano yung nire-recommend ng PCA ng mga varieties, kasi yun yung pinaka quality talaga ng mga varieties. Ang resource speaker po natin noon ay ang Division Chief 1 ng PCA and NCSPC in Carmen, Cotabato, Sir Arnel Toraja. Of course, natalakay din po natin na may dalawang distinguishing types of varieties po. Ang palm species, ano po kaya? Comment natin below. Pero of course, ang dalawang varieties po natin is the tall and dwarf. Tama ba, ma'am? Yes, Ayun. exactly. So either ang Cocos nucifera natin, merong tall, of course, and merong dwarf. So usually po sa tall variety po natin, or yung typical natin nakikita, tama ba, Ma'am Lardet? Nakikita natin sa ating mga coconut farms po natin. Usually, it takes 5 to 7 years po bago after planting, nagbe-bear sila ng fruit. But of course, 60 years po yung lifespan niya. Kagaya po ng ating CFIDP po na program. Ang lifespan po ng ating tall variety. So usually, may iba't iba din po daw po siyang pangalan. Merong Baybay Tall, Laguna Tall, Bago Oshiro Tall, San Ramon, Makapuno, Iho or Hiho, at saka Nanan Tall. So, marami siyang tawag, pero basically tall variety yun siya. Ayun. And of course, yung second variety naman po natin ng coconut is ang dwarf or ang Javanica variety. Ayan. Of course, ang pinagkaiba ng dwarf tsaka tall, majority ng characteristic nila na napapansin natin is of course, mas maliit si dwarf. Of course, ang lifespan niya po, less ng 10 years. 60 years daw po yung lifespan ng variety ni tall. But of course, si dwarf, 50 years daw po siya yung productivity years niya. Ayun. Of course, yung mga sample ng mga varieties sa mga tawag natin sa ating localities, Katigan, Takunan, Galas, Aromatic, Kinabalan, and Malayan. Ayan. So if meron pa po kayong mga ibang mga varieties, you may share them with our farmers sa comment section. Ang mga other na mga varieties na tawag natin sa ating tall and dwarf. Ayan. So dumako naman po tayo sa ating episode 4 po, July 18. Tayo po ay nagtalakay ng good agricultural practices for coconut. So ito po, tinatalakay po natin kung paano natin i-manage ang ating area or ang ating coconut farm po and plants ng maayos po, ng tama po at akma.
The same pa rin po ang ating resource speaker ng ating episode 3. Sa episode 4 po natin, si Sir Arnel Toraja po, Division Chief 1 ng PCA NSPC. So, during discussion ng ating good agricultural practices, ang tinalakay po natin is ang site selection and management, and of course, paano tayo pumili ng mother palm and ng seed nut, kung ano yung tama natin na pagpipilian. Yes. So nakabase talaga siya sa good agricultural practice. Ayun. So, ito po yung general considerations niya po. Aside daw po sa kung ilan yung quantity ng yield niya and quality. So, of course, kailangan nating malaman if ang yield ng ating variety na pipiliin or ang ating itatanim is malaki ba ang makukuha natin sa kanya na pag magproduce siya. And of course, dapat quality din po yung ating itatanim. Yes, yung mga planting materials po natin. So dapat pest and diseases free po siya. Ayun. Of course, iisipin din natin yung soil type natin, nutrient levels, if available ba yung water, and of course, yung pest and disease history, sabi nga ni Ma'am Lorda. So dami siyang kino-consider, pero actually ano naman siya, napakadali lang niyang itanim kahit saan. Basta pasok lang siya doon sa requirements. So, yes. So napaka-suitable naman po ng ating parang ating yung mga islands po at kung titingnan po natin sa geography, so napaka-suitable po ng ating coconut sa bansang Pilipinas. So, Ayun. So kahit saan po itatanim, Yes, kahit mabubuhay at mabubuhay po siya. kahit na yung iba ay nasa above 600 meters po siya na elevation, nagtatribe siya, pero yung quality ng bunga niya or yung iba hindi na namumunga. Yung iba namumunga siya pero ano lang siya, ilan ko konti lang siya. So meron talagang dapat sinusunod po tayo na good agricultural practices kasi ito po yung pamamaraan na recommended po para magiging quality at saka magiging maramihan po yung produce po natin. Yun po. Ayun. Kasi po, again, tumutubo siya kahit saan pero naapektuhan talaga yung quality natin ng ating bunga. Ayan. So, pwede rin po kayong magtanong sa ating mga OMAG if meron po kayong mga katanungan if akma ba ang inyong lugar, taniman ng coconut. Just to be safe po. Pero of course, alam ko nag-take notes talaga sila sa ating episode 4 po. At alam na alam nila much beyond our comprehension po. Ayun. So, dumako naman po tayo sa pinag-usapan natin ng episode 5 po. Si Sir Arnold Toraja pa rin po from PCA SPC po ang ating resource speaker. Tayo po ay nagtalakay ng coconut hybridization po. So, usually, yung hybridization po, basic definition niya lang is yung process ng pag-cross ng dalawang genetically different na mga palm individuals. Parang nag-marry sila, ma'am, no? Nag-get together sila para mag-produce ng different na individual na different na coconut na unique din yung traits niya. Parang tao rin po. Ayan. Yes, from local and tall siya na para genetically na infused together to produce a parang ano siya, parang mas makalidad at yung meat niya yung Mas makapal. Tapos yung ano talaga yung quality ng hybrid coconut seedlings ang ipoproduce. Kaya we are promoting hybridization. So meron po tayong component sa CFIDP na hybridization development since ang PC po ang nakatas po niyan. So sa ngayon po ay we are currently producing that and we have some strategic na mga subject components also to provide quality hybrid materials para sa ating coconut farmers in time. So, yun po. Kasi if we are using hybrid po, napili na po yung mga traits na gusto natin talaga. Piling-pili po siya. Kaya po siya maganda ang hybrid po natin ng mga
coconut po na seedlings na ginagamit natin sa ating farms. Kaya po, Kung ano yung parang trait ng isang tall, na napakaganda ng trait ng isang tall, and then doon sa dwarf. So, i-infuse siya. So, magiging parang combined power sila. So, magiging hybrid. From the word itself, hybrid. So, ano na talaga siya. We expect quality coconut material. Ayun. So, if gusto nyo po ng mga more idea po ng hybridization, pwede nyo din pong i-contact ang PCA and CSPC kasi doon po yung kung saan sila nagpo-pollinate kumbaga ng mga coconuts po para po gumawa ng mga bagong hybrid na mga varieties po natin. Ayun. So, antay-antay lang po ang ating mga coconut Yes. farmers. In time po, pag okay na po lahat, produce na po tayo. Meron namang iilan pero inaantay na lang po natin na maramihan yung produce po natin. So may identified na po tayo ng mga recipients po dyan and may schedule po for the distribution. Or not now. Okay po. So in time, just in time. Ayun. Of course, ngayon kasi ini-inform lang namin po kayo para maha-hype kayo, mararemember nyo po na maganda ang hybridization. Yes. Ayan. Ayun po, dumako naman po tayo sa ating episode 6 po natin, last July 25, 2024. Tayo po ay nagtalakay ng Integrated Nutrient Management po. Ito po ay nanggaling po from our resource speaker from Acting Senior Agriculturist of PCA Sultan Kudarat, Ma'am Pinky Ramos. Ayun po. Siya po ay nagtalakay ng kung ano po yung kailangan ng mga nutrients at paano po natin ma-manage ito. Kasi po, of course, kagaya natin, kailangan talaga ng different nutrients and different elements para maging mag-grow up. Yes, maging healthy. Ayan. Okay. So, para din po, mag-produce din po siya ng fruits. Ayan. Para po abundant po yung ating ma-harvest sa kanila. So, the more po na organic matter po ang nasa soil, usually, better po yung crops natin na i-absorb yun at immobilize yung ingredients natin. So, usually, nasa soil din po yung usual natin nakukuha ng mga nutrients and yung mga organisms po natin yung naggagawa ng nutrients natin para sa ating plants. So, paano po tayo mag-improve ng fertility ng ating soil? So, again po, kailangan ng organic matter. Gusto nating ma-promote yung organic natin. Yung mga organic matters natin, pwede din po yung i-recycle. If low po yung fertility ng ating coconut or yung bunga natin is onti lang po sa kadalasang na harvest natin, pwede po tayo mag-add ng different na mga organic matters po from different sources po natin. So, yung soil po natin din needs to be covered to protect the organisms and of course to avoid erosion din po. So, kailangan yung area po natin is pwede din po nating taniman para po merong added din po ng mga Yes po. So basically, plants. yun po, nagsisimula talaga siya sa magandang lupa. yan yung Yes, yun natin. basically yung Oo. meaning nun. So, kailangan po yung soil natin, better daw po if mag-avoid tayo ng plowing kasi kapag tatanim tayo ng coconut, hindi naman talaga necessary natin na magpa-plow tayo every now and then, of course. And of course, kasi dinidisturb daw po nito ang organisms na nasa palibot ng soil natin or yung nagpo-process or kumbaga nagpo-process ng mga kaganapan sa soil, ng mga nutrients doon. And of course, sinastop niya din po yung protection ng erosion. So, kapag tayo po ay nagpo-plow, ano ba yung plowing na local term natin, Ma'am Lordette? Kung sa Bisaya, paano siya? Ay, ginakalot, Nasa, parang daro. Daro Yes, sa Bisaya. inaararo. Opo. Ayun. Pag inaararo po kasi natin, of course, nadadamage natin yung ating soil. Especially if nasa highland natin yung tinatanim, no? Nasa gilid ng bukid. Of course, may erode yung ating mga pananim if inaararo po natin siya. Ayun. So, dumako naman po tayo sa ating episode 7 po. Nako, palapit na tayo sa ating kalagitnaan. From PDO
from our PDO3 in PCE Region 12, Ma'am Janica Gallego, siya po ay nag-discuss ng integrated pest management o kung paano po natin puksain at i-identify ang mga common pests po natin na nakikita sa ating mga kaniyugan. Ang kailangan lang po nating malaman is, of course, kailangan natin malaman if ano ba ang disease na ito is either usually fungi, bacteria, viruses, and nematodes, or if it is a pest. Usually we have different diseases, but the major disease that we have po is the Phytophthora bud rot and of course leaf spot diseases. So usually if may disease po ang ating coconut, nakikita po natin siya sa ating leaves pa lang po if there is discoloration po. So meron po tayong different controls din po when it comes to our diseases. Of course, merong cultural, merong biological and chemical. So cultural pa lang po before po tayo tatanim or while we are maintaining our fields, of course, kailangan talaga doon pa lang may control na kayo ng mga pests and diseases na meron kayo sa inyong area. But of course, if meron na at meron na kayong tanim, walang harm din po na gawin po natin yung mga tamang biological and chemical control po each of our areas. Yan po. So, wag po nating baliwalahin po Yes. kung halimbawa may mga kakaiba na po ng mga peste o mga diseases na ating na-observe sa ating mga coconut trees. So, kung meron man po at iilan, maramihan na po yung na-damage niya, kindly contact po yung malapit po na provincial office po ninyo or contact mismo yung assigned po na technician kasi talaga iniiwasan po natin na magkaroon ng malakihang infestation. So we are lucky dito sa Region 12, Miss Marnel, for the information of everyone. Wala pa po tayong record ng infestation sa coconut scale insect. So yun po yung ina-avoid po natin. So yun po. Ayun. So, na lang po, ang tip natin sa farmers, be vigilant po if meron po. If kahit isa pa lang po yan, huwag niyo na pong palakihin, i-report niyo na po kaagad. Kasi hindi lang po tayo ang naapektuhan, maraming farmers po ang maapektuhan natin. Ayun. So, dumako naman tayo sa ating episode 8 po. Nasa second month na po tayo during our episode 8, August 1, 2024 po. Tayo po ay nagtalakay ng harvest and post-harvest management of coconut. Ayun, nasa process na tayo kung saan pwede na nating i-harvest yung ating coconut po. Itong research speaker po natin during that time is Sir Jesus Dacaya, our agriculturist 2 of PCA Sultan Kudarat po. So, according po kay Sir Jesus, kapag tayo po ay nag-harvest ng coconut, tandaan po natin na usually po, ang common practice na po natin is 2 to 3 bunches or kumbaga sa isang set, kumbaga, or pungango, kumbaga, dalawa or tatlong pungango po usually ang dapat nakikita natin kapag nag-harvest tayo. Yun yung parang malaman natin na healthy yung frequency ng ating pag-harvest. Usually daw po, ang our harvesting po natin is usually happening 9 months or less po kapag tayo po ay nagpa-process ng buko or kaya ng young coconut natin. So 9 months is okay na po tayo. Ito ay harvest natin kapag tayo po ay nagpa-process ng mga young coconut or yung mga buko natin na ginagamit sa mga halo-halo or sa mga fresh na mga drinks po. And of course, 10 months po kapag tayo po ay gumagawa ng bukayo, 9 to 11 months naman po kapag makapuno po, and 11 to 12 months po if tayo po ay nag-harvest para po ito ay gawing oil, milk, or yung desiccated natin na pag-process ng ating coconut. And of course, for seed purposes din po. 45 to 60 days naman po if tayo po ay ha-harvest po para po gawin nating kopra. And of course, 30 days po kapag tayo po ay ginagamit ito, gumagawa tayo ng virgin coconut oil po. So usually, kapag tayo po nag-harvest, of course, usually ito talaga yung pinakamadali. At parang ito lang yung kaya ko, Ma'am Lordette, yung pag nahuhulog siya at pupulutin natin, of course. Of course, meron din tayong yung
sinusungkit, kumbaga, using a bamboo pole na may harvesting site sa huli. Of course, ito, alam ko, expert talaga itong si Ma'am Lordet siguro expert nito climbing. Nung hindi pa mataba ako. Noon. Ito of course, mga coconut farmers natin kayang-kaya ito climbing. And of course, meron na tayong mga makinarya para pong makuha ito sa ating tree po. Of course, kailangan kapag tayo po ay nag-harvest, remember lang po natin na iwasan lang po natin yung pag-roll or nahuhulog talaga siya, especially po if tayo nating isinisell natin ito ng whole. Kasi po para hindi po magka-injury or merong crack po, para ipag isisell natin siya, quality pa rin po yung ating harvest. Yes. So, yan na. Ayun. So, yun po yung harvesting. Alam ko, expert na talaga yung mga, natin coconut farmers sa harvesting. So, Ayan. continue po tayo Yes. sa August 5 naman, 2024. So, yung topic naman po na na-discuss mismo by myself, Yes. option to increase income. So, Ayun. gaya sa mga nasabi ko, isa ito sa mga paborito kong i-discuss kasi dito po ituturo kung ano yung mga farming enterprises, kung paano nila mapagkikitaan yung mga farming enterprises. So, Yes. so integration of farming enterprises or farming systems like intercropping, coconut livestock integration, aquaculture, and also coconut processing. So ito yung tinatawag nating integration of coconut farming systems in a farm. So yan ang tinatawag natin basically ng coconut farm diversification. Ayun. So meron po tayong mga videos featuring success story ng ating mga coconut farmers sa Region 12. Yes. Excuse me. Kasi po, 3.65 million hectares po ang coconut farms po natin. Pwede po nating pagtaniman yung mga gitna ng ating mga coconut farms. And of course, pwedeng tayuan ng livestock. Yes. Yes. And pwede din natin i-process ang ating coconut. Kasi So, yan po yung we are promoting sa Philippine Coconut Authority. So, yan yung ituturo po namin sa inyo paano kayo magiging cocopreneur. So, hindi man lang sa coco monocropping kasi hindi madagdagan yung kita mo. Pero yung sa coconut farm diversification, yung mga sinabi ko po kanina na components sa farming system or farming enterprise within the farm area. So yun po yung pagkakakitaan po natin. So pwede po natin doon i-improve, i-develop po yun siya. So dito sa Region 12, kunti pa lang, nasa 20% pa lang yung coconut farm diversified farms po natin dito sa Region 12 based sa data. So we are encouraging coconut farmers to engage coconut farm diversification. So yun po. And dumako naman po tayo sa coconut farm diversification. So tinalakay ni Sir Reginald Dalmasio, so agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority, Sultan Kudarat, yung intercropping with coffee and cacao. That was August 8, 2024. So, actually tatlo po na high value crops yung recommended ng PCA na ma-integrate under coconut, ma-intercrop. So, isa itong cacao. So, kasama nito ang coffee and banana. So, yun po. Medyo konti na lang time natin, Miss Marn. And sa August 12 naman po, so under pa rin ito ng coconut farm diversification, yung coconut livestock integration. Yes, of course. So, tinalakay ito ni Ma'am Jenicar Gallego, yung PDO3 natin, PCA Region 12. So, coconut poultry, na-discuss din niya, coconut small, big ruminants, and of course, yung napaka-importante na that gives additional income talaga yung coconut dairy. yes. Kasi po maganda po kasi especially po meron na kayong income sa coconut, may income pa kayo sa mga livestock na nag-roam around doon sa baba, di ba? Isa din po sa napakita natin na success story po is yung sa Malapatan ba? Tama mo? Sarangani. Malungon, Sarangani. Kung saan yung mga coconut farmers natin, aside from coconut na nakukuha nila ng income, nagsusupply din sila ng dairy at as a community. Ayun. So, meron po tayong mga
agencies na tumutulong po sa atin, hindi lang sa PCA. So, collaborative po ito. So, nandyan Yes. po ang ating PCC, ang Philippine Carabao Center. Also, ang National Dairy Authority. Yes. So, yun po ang tumutulong po sa atin. And of course, ang DA sa BAE. Alright. Yes. So, yun po yung sinasabi ko po, coconut-based livestock farming is an innovative and sustainable approach that combines coconut cultivation with livestock rearing to enhance food security and promote environmental sustainability. So, yan, dumako naman po tayo sa August 15. Nakasama natin si Sir Tom Jan M. Lianyo, Miss Mart. Yes. So, Coconut Development Officer po natin ng PCA Sultan Kudarat. And isa din sa mga na-train natin sa TOT under CFIDP. So, yung napag-aralan niya, na-train niya doon sa API, yung sa Coconut Processing Technologies. So, siya din yung nag-discuss sa atin ng Coconut Processing Technology. So, Itinuro niya rin doon. Yes po. So, kung anuhin nyo, kung i-analyze nyo po, yung farm diversification po na topic, iniisa-isa po itong component. So, from intercropping, so, nag-discuss po tayo ng animal integration. And then, it followed about the coconut processing technologies. So, yun po. So, yung tinalakay niya, ang cocoa sugar, coconut vinegar, virgin coconut oil, coconut water, nata de coco. So, napaka-importante ng value adding. It's because the economic enhancement a company gives its products or services before offering them to customers. So, tinatawag nating value-added product, ito yung saleable commodity that has been enhanced with additional qualities that make it worth a higher price than the raw materials used to make it. So, andyan din yung bunot, tuba, gata, coconut water, and coconut shell. So, Yes. additional. So, value-added product na siya. Kasi sabi nga ni Ma'am Lordet nung kanyang discussion on farm diversification na coconut nga is the tree of life. Ika nga. Yes. Kasi lahat ng parts niya po, pwede po nating ma-process at pagkakakitaan. Ayan, So, aside from that, coconut is not just a tree of life, but it is a tree of multiple and diverse opportunities. So, yun po. Ayun. Kaya po So, avail. aside dun sa mga products na na-discuss, meron na po tayong parang nag-prepare na yung mga government agencies po natin aside sa PCA para siya sa additional blend ng cocoa biodiesels po. Ayun. So, abangan po natin yan kung ano po yung magiging policy po Development, dyan. yes, and Development. policies. So, pag may additional na 1% na parang dinidiman ng ating government agency sa ating mga oil companies, so ano din siya, parang it requires ng high supply of coconut din po siya. So it requires a high supply of coconut, so magiging opportunity siya para doon sa ating coconut farmers. Yes. So yun po, isingit ko na lang po sa darating po na 2028, meron pong tayong parang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagtatanim ng 100 million coconut trees. So ngayon, nalunsad na po natin kahapon actually yung synchronized coconut planting po natin. So yun po, kung natatandaan nyo po, medyo malaki na din yung coconut planting po natin, pero mas malaki pa talaga yung requirement na itatanim po natin sa buong Pilipinas kasi nga meron pang mga dagdag na mga coconut byproducts na may potential sa market, hindi lang sa local market, but then sa export sa worldwide, sa international arena. So yun po, singit ko lang dyan. So kasi nagdi-discuss na tayo ng value-added products. And Yes. so August 19, 2024, ay ito po, Episode 13 po episode 13 po natin. Yes. Na-invite, actually, we were so lucky that time kasi andyan si Ma'am Vivian Nacion. Ang hirap po ni Ma'am Yes, Viv. ang ating sustainability manager ng Cargill Oil Mills Philippines Incorporated
Incorporated para i-discuss sa atin yung production of good quality copra. So napakalaga din ito na topic kasi hindi naman dapat putyo-putyo yung kalidad ng copra. So dapat yung nadi-deliver po natin. So tinuturo dito kung paano po ang pag-produce ng good quality. Yes. So kasi kung mababa yung kalidad ng copra, medyo mababa din yung price. Yung buying din Yes po mababa. Po, kung good quality yan siya, medyo it commands a higher price. Yes. So yun po, so meron po dito mga procedures kung paano yung proper drying process sa sun drying, smoke drying, mechanical drying, and sanitary practices, storage conditions, and pest control and protection. So dapat yan, mga procedures po, dapat isaalang-alang. So important considerations po yan. So kasali pala ang sorting and grading, timely processing, and market value of high quality copra. So dumako naman po tayo sa August 22, episode 14. Yes, episode 14 na. So, Module 7, Coconut Processing Technologies. So, ito, introduction lang po ng mga non-food coconut native products na pwedeng gawin out sa coconut. So, Yes. so tinalakay naman yan ni Sir Gisler Tangunan, ang ating newly appointed CPRO3 ng Philippine Coconut Authority Region 12. So, merong So madami-dami po talaga ang mga cocoa process natin, not only for food but also for non-food. Yes. Kagaya po ng mga native products, yung usual nakikita natin sa ating mga areas. And of course, yung nakikita din natin sa ating mga highways, yung coco coir na net. Yun. To evade erosion din po para hindi yung mag-erode. So, hindi yun siya plastic po. Actually, made out of coconuts lang po yun Yes po, siya. tama po. Amazing. And then merong mga coconut shell, charcoal, and briquettes, activated carbon, has a coconut fiber board, coir and coir twine, coconut, cocolag, coco peat-based fertilizer, copra mineral crude coconut oil, CME, coconut methyl ester, other coconut oil derivatives, coconut wood, handcrafted novelties and accessories. So, most of these coconut non-food products ay ine-export po natin from Region 12, from Soc Sergeant Miss Marnel. Yes, So, ayun. yun po, napakalaga. So, ano talaga siya? Total package. Total package po siya. And lastly, ito na. So, we offered kung ano yung pwedeng pagkakakitaan. So, through our discussions. And then, sa episode na naman nito, sa before this last episode, sa August 26, at tinalakay naman ni Sir Rogen Agustin, Municipal Agriculturist ng Tupi South Cotabato, yung coconut farming as a business. So, dito ituturo kung paano yung mindset ng isang businessman. So, Yes. parang i-equip, i-capacitate ang ating mga coconut farmers na yung mindset nila na hindi lang sa cocoa production, hindi lang sa monocropping, but then engage other potential na enterprises na pwede nating i-integrate, na pwede nating magiging additional income. So, Yes, dito yan siya naman. ituturo. So, coconut farming, focus on production, refers to a farming model where the primary objective is to grow and harvest raw coconuts or coconut-based raw materials like copra, dried coconut kernel used to extract oil. Coconut farming is a business, involves treating coconut farming not only as an agricultural activity, yun po yung sinasabi ko po kanina, but also as a commercial enterprise. So, hindi lang siya agricultural activity, but then a potential big commercial enterprise. So, mind you, big po, big Yes. commercial enterprise. So, hindi lang po pangmalaitan. So, potential, may possibility po na we engage into bigger enterprise, into multi-income na business out from coconut. So, Yes. ito po siya. Ito po yung parang mere discussion niya sa coconut farming as a business. So, basically, ituturo po sa inyo kung paano po kayo magiging cocopreneur at ano yung dapat nating i-consider. So, yung characteristics of a coconut farm business,
So may value-added production, branding and marketing, diversification of enterprises, business-oriented approach, and sustainability practices. So sa farm business cycle, tinuro din dito ang diagnosis and finding opportunities, planning, evaluating, and implementing. So it really requires hard work Yes. and careful planning po. So hindi lang basta-basta na sige, gusto ko na magnegosyo, nagbebenta na ako ng coconut, so yan lang, dyan lang, parang di lang taman. But then dito, so parang it opens your eyes, your opportunities sa ano yung magiging potential at ano pa yung magiging big picture niya in terms of coconut farming as a business. So yun po, yun yung target po ng ating discussion po ng coconut farming as a business. And of course, sa lahat-lahat po, i-equip, i-capacitate po kayo ng Agricultural Training Institute, ng TESDA with skills and with knowledge also ng ATI. So lahat po ng yan, para magkaroon po tayo ng magandang mindset, magkaroon po tayo ng cocopreneur na mindset. So, yun po. So, isa din po itong School on the Air. So, why is it we exist? We are here to help you, ang ating mga coconut farmers, para madagdagan po ang ating mga kaalaman. So sa pagninyugan. So, yun po. Diyan po nagtatapos ang ating episodes. Ayun. So, 15 episodes with With- different knowledge na Yes. learning experiences. Natakal also. natin from wala pa tayong coconut hanggang meron na tayo. Mag-manage na tayo hanggang nag-harvest at saka talakay din tayo ng paano natin ito ma-process, paano siya maganda yung benta natin. And of course, pinakalas natin yung pinaka-hope talaga natin sa ating mga coconut farmers po is na sila ay talagang magiging self-sustaining po. Yeah, so hindi lang sa umpisa and then maging lang sila sustainable po ito. So hanggang sa magkaroon na po sa sariling company. So yan po yung bigger picture po dyan. So, ayan. So, doon po tayo nagtatapos sa ating paglalahad ng ating mga nakaraang episode. What our journey po talaga, what a ride. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpapatnubay being with us po sa ating 16 episodes and 2 months po na pag-aaral. Ma'am Lordette, any po na mensahe para sa kanila? Yes po, so on behalf po sa Philippine Coconut Authority Region 12, sa ngalan po ng aming Regional Manager 3 na si Ma'am Emily Lorion, na kasalukuyan pong andun po sa Central Office para mag-attend po sa aming culmination and awarding tomorrow sa aming 38th Coconut Month. So yun po, maraming salamat po sa lahat ng enrollees, sa lahat po ng naka-follow po sa ating Facebook Live and sa lahat po ng mga coconut farmers na patuloy pong sumusuport sa Philippine Coconut Authority, sa lahat po ng PCA provincial offices. Maraming salamat po, and we are encouraging you to continually support and join lang sa ating mga various programs and projects po, kasi ito lahat ay para po sa benefit and welfare po ng ating mga coconut farmers. And also, we are lucky dito sa Region 12 kasi nga po napaka-hardworking, napaka-supportive po ng ating mga coconut farmers. Yes. So, we are still, parang kami din po ay naghahanap din po kami ng paraan paano din po ma-implement ng maayos ang aming mga programa at proyekto para po sa inyong lahat. Kasi nga po, kayo po ang bida dito po sa coconut industry po natin. So wala po kami dito kung wala po kayo. So kayo po ang bumubuhay ng ating coconut industry. And of course, I would like to grab this opportunity also na magpasalamat po sa lahat din ng sumuporta po sa atin sa ating coconut, sa pag-celebrate po ng ating Coconut Month. So this year, maraming salamat po. So sa mga nakilahok din sa aming sabayang pagtatanim na inilunsad kahapon, synchronized planting, whole nation po yon.
So sa lahat po dito sa Region 12, sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato Province, and sa South Sarangani Jensen po, maraming salamat po sa inyo. Especially andun kami kahapon sa Alabel. So andun po si Mayor, and then andun yun yung OMAG, OPAG, so lahat ng LGUs, and also lahat din po ng ating mga implementing agencies. So alam ko yung iba hindi nakapunta, but then they are really extending their support sa ating synchronized coconut planting kahapon na inilunsad kahapon po. So this is in support po sa ating adhikain ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, ang pagtatanim po ng 100 million trees sa darating po na 2028 na umabot po tayo sa loob ng 5 taon. Nagsimula na po last year hanggang sa 2028, umabot po tayo sa 100 million coconut trees, additional po, expansion po yan ng coconut. So, yun po, maraming salamat po, and God bless po sa lahat, and sa lahat po ng ating mga enrollees. Magkita-kita po tayo sa nalalapit po na graduation. Ayun. So, excited na po ako na makita po kayong lahat. So, kita po tayo doon. Maraming salamat po, and God bless. Ayan, thank you so much, Ma'am Lordette, sa pagsama sa amin dito sa aming episode 16. Again po, reminders po sa lahat na answer po natin ng ating mga post-test, yung quiz po natin, and of course, i-fill out po natin yung evaluation po, forms po natin, both po yung overall evaluation form natin, and of course, yung resource speaker evaluation form po natin. Of course, after nyo pong i-answer, and nag-evaluate po kayo, lahat po ng mga forms na ibinigay po sa inyo at mga quizzes po ninyo, isubmit po natin sa ating School on the Air coordinator. Yung venue naman po, and of course yung date ng ating School on the Air graduation, alam kong excited na po kayo. I-announce po natin ito. I-announce po ito ng inyong School on the Air coordinator po after po ng TWG or Technical Working Group meeting po with our School on the Air coordinators, and of course yung mga dignitaries natin and agencies po nakasama po sa ating School on the Air. Para sa akin. Of course, like and follow our social media accounts po. At Facebook, we're the Agricultural Training Institute Region 12. For PCA po, they're PCA Region 12 po, Facebook. Sa kanilang Facebook page, please follow and like po. Instagram and Twitter, we're also there at ATIRTC12s. Para sa mga karagdagang kaalaman po sa agrikultura, bisitahin po natin ang ating e-learning websites. That's elearn.e-extension.gov.ph. Happy birthday din po sa lahat po may birthday po this week, of course. Sana biyaan po kayo ng mga mas maraming birthdays. Again po, we are the School on the Air, CFIDP. We still have an airing po. We are currently airing at 91.1 Max FM Tacurong City, and we will also have another airing po at 105.1 FM Radyo Natin Libak. Sa ngalan po ng ating ETI Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESU 3, our Deputy Director Antonieta J. Arceo, sa ngalan din po ng aming ISD OIC Chief Joven Calasagsag, our Sultan Kudarat Provincial Governor Dato Pax Ali Magundadato, our Provincial Agriculturist of Sultan Kudarat Estela Haligado, our ATI RTC 12 OIC Center Director Ma'am Shirley L. Beldia, our PCA Region 12 Regional Manager Emily Lorion, our PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Sir Greg Aliaga, our ATI 12 CFIDP Focal Person Engineer Chofilo T. Humawan Jr., our PCA 12 CFIDP Focal Person Ma'am Lordette Estaño, of course our ISS Chief Hanedi Giamad Pompong, and Focal Person for the School on the Air on CFIDP John Lord L. Auman. Kita-kits po tayo sa ating SOA graduation. Hanggang sa muling episode ng ating SOA, ako po ulit si Marnil Del Monte na nag-iwan ng isang malaking congratulations in advance and magandang umaga sa ating bayaning magsasaka. Ay mayroon nga